Hi everyone! Good afternoon! Kumusta na kayo? Ngayong hapon na ito ay pag-aaralan natin ang love, ang pagmamahal. Diba? Yan ang interesting topic ngayong araw na ito. Tune in kayo at huwag kayong mawawala dyan. Antabayanan ninyo ang susunod na mga kabanata ng ating pag-aaralan niya. About love, ha? Mga kapatid. Ayun mga kapatid, sa pag-aaral ko, nais ko lang i-share sa inyo kung ano talaga. Ang tinatawag na love ay may tatlong uri or three kinds of love. Ito po ay number 1, eros love. Number 2, Phileo love. And number 3 is agape love. Ano po ang mga ito? Ang eros love po, mga kapatid, ay yung tinatawag na erotic love. Ang example po ito ay kung si boy ay may nagustuhang babae at ang kanyang gusto sa babae ay maganda. Example po ito sa eros love. Ngayon, nagkaroon siya ng kagustuhan doon sa babae. Siyempre, nagkaibigan sila. At yung magandang babae ay lumipas ang panahon at naging asawa niya, girl. Pero pagdating ng panahon, hindi talaga maiwasan ang aksidente because the accident is unforeseen events. Hindi natin ginugusto yun at nangyari nga ang babae ay na-aksidente. At ang kanyang kagandahan, yung mukha niya ay kinain ng kalsada. At ang nangyari ay naging pangit siya. Makita ng lalaki sa ospital ang kanyang asawa dahil siya ay erotic love, nawala na ang kanyang pagmamahal. Yon ang example sa erotic love. Ang second example, mga kapatid, ay is Phileo love. Phileo love, mga kapatid, ay tinatawag siyang mama's love. Diba? Pag sinabi ng mama, oy, boy, gustuhin mo na si Juana. Ngayon, dahil siya ay Phileo love, ibig sabihin mama's boy siya, kahit hindi niya gusto yung babae, ay kailangan talaga niyang magustuhan. Nangyari, nagkaasawa sila, na walang pag-ibig ang boy sa babae. Dahil ayaw niyang ang mama niya ay malungkot dahil hindi niya pinili ang gusto ng mama niya. Dumating ang panahon at siyempre, sabi sa Biblia, it is appointed unto man wants to die. So namatay ang kanyang mama niya. Ang nangyari, dahil patay na ang mama niya, hiniwalayan yung babae. That is a kind of Phileo love. And the third is the greatest love of all. Ito po'y tinatawag na agape love. Ang pagmamahal sa Panginoon at ang pagmamahal sa kapwa-tao. Diba? Napakaganda. Ang example po ito ay balik tayo sa example, ang lalaki ay inibig niya ang babae. Buong katapatan inibig niya because of what she is. So, kahit maganda siya, kahit nagka-aksidente, kahit naging pangit na siya, ay inibig pa rin niya dahil yun ang tinatawag na agape love. Kuha nyo ba, mga kapatid? Yan ang tatlong klaseng pagmamahal. Ano ka ba dun sa tatlong klaseng yun? Ngayon, mga kapatid, ipapaliwanag ko naman ang patungkol sa Bible. Kasi in relation yan sa ating pag-aralang tatlong kinds of love. Okay? Mga kapatid. Ngayon, buksan natin ang ating mga Bible. Meron ba tayong Bible? Bible apps? O Bible apps dun sa cellphone. Naka-install.
So, mga kapatid, kailangan meron tayong Bible, maging Bible apps man yan. So mga kapatid, buksan natin sa 1 John chapter 2, verse 15 atin itong pag-aaralan mga kapatid. So babasahin ko ang 1 John chapter 2, verse 15. Andiyan na ba yung Bible nyo? Sa English ay sinasabing, love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of Father is not in him. So mga kapatid, nasabi po dito na huwag ninyong ibigin ang sanglibutan, ni ang mga bagay na nasa sanglibutan. Kung ang sino man ay umiibig sa sanglibutan, ay wala sa kanyang pag-ibig ang Ama. So ano po ba itong pag-ibig sa sanlibutan? Mga kapatid, sa 16 mga kapatid, sabi dito, for all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but is of the world. So, klaro, mga kapatid, na ang pag-ibig dito sa mundo ay yung lust of the flesh. Ano po yung lust of the flesh sa Tagalog? Ang masamang pita ng laman, at ang masamang pita ng mata, at ang kapalaluhan sa buhay ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanglibutan. Laro na, mga kapatid, kung ano ang tinatawag. Kasi dalawang klase ng love na binabanggit sa Biblia. Ang love of the world and the love one another. Diba? So, love one another ang tinatawag dito mga kapatid. So, may tatlong klase ang love of the world. At ito po mga kapatid, i-discuss ko sa inyo mga kapatid, ang tatlong bagay na nandun sa sanlibutan na ginagamit pa rin ngayon. Noon, ginamit yan sa Garden of Eden. At ngayon, ginagamit pa rin ngayon yan. Kaya kailangan malaman natin na itong love of the world is the three tools na ginagamit ng kaaway. Kasi doon sa Garden of Eden, yung 'di ba yung ginamit ang kaaway na anyong ahas, 'di ba? Na doon na umano siya sa ahas. So doon mga kapatid, ang 'di ba doon sa may Garden of Eden, yung nag-ano ng tempt sa tao ay ang ahas. Doon ginamit ang tatlong bagay sa sanlibutan. Ito po ay tinatawag na lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. Ano pong ginamit doon? Di ba yung sinabi ng Panginoon na lahat ng narito sa Garden of Eden, mga puno ay pwede niyong gawing kainin. Di ba? Pero itong puno na nasa gitna, hindi niyo pwedeng kainin. Sapagkat sa panahon na kinain niyo ito, ang bunga ng punong ito, ay sigurado kayong mamamatay. Diba? Sabi doon, yun ang ginamit doon, ang tatlong bagay na yun. Una ay inintroduce ng ahas ang bunga ng puno na ipinagbabawal ng Panginoon. Sabi niya, ito, tingnan nyo. Doon naakit siya. Nung makita ni Eva na pwede siyang kainin, nakita ni Eva na pwede siyang kainin. At ano yung kanyang kagutuman. Doon na-applikar ang application ng yung lust of the flesh dahil sa kanyang gutom. Ayun, isang bagay yun na ginamit ng kaaway. Pangalawa ay nung makita niya na pwedeng kainin, kasi sabi ng di ba sabi ng Diyos, minsan kasi ang devil
pag nakita niyang madadala niya sa mga question mark, ganun din dito ngayong panahon to, ginagamit din ito. Ayan. Oh. Katapos ng lust of the flesh, lust of the eyes. Kita niya, oh, ang ganda yan, ang ganda, ang gandang kainin. Oh. Kinuha niya yung prutas na yun at kinain. Nung makain niya, nalaman niya ang tama at ang mali. Nalaman niya na hubot-hubad siya, wala siyang saplot. Kaya si Eva ay tinawag niya yung kanyang asawa na si Adan at pinatikim naman, hindi naman ako namatay. Doon nagkaroon sila ng tinatawag pride of life. Ayun, dito sa ating panahon, ang lalaki, mga kapatid, pag wala siyang ginagawa at gusto niyang mag-relax, pumupunta yon sa mga club bar. Maraming babae, may inumin, diba? Ngayon, kita niya dun yung inumin. Alam niya na itong inumin ay makakapag-satisfied sa kanyang katawan. Yun ang yan, in relation yan sa lust of the flesh. Gusto niyang uminom. Tapos pagkainom niya, nakalimutan na niya. Kaya nga, yung mga balibalita, pag nakakagawa ng krimen, sabi niya, lasing lang ako. Kaya nakuha kong ganun ang gawin ko. Kaya napatay ko siya, or na-rape ko siya. Ganun, lust of the flesh. Pagkatapos, lust of the eyes, yung makita niya yung babae, yung mga babae doon, pipili siya doon. Lust of the eyes. So, pagkatapos naman, nung makuha na niyang babae at yung inumin, magkakaroon na siya ng pride of life. Pinamamalitan niya, pagka kinabukasan, pumunta ko ng club, ganito.